Sa isang paliparan, sinusubukang lumipad ng eroplano habang pinapaputukan ito ng mga pulis. Sa loob ng eroplano, alam ni Franklin na malapit na silang mag-crash at nakikita ang kanyang buhay na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata. Isa siyang tech blogger na kilala bilang Remedy at nagsusulat siya kung paano makakamit ang pinakamainam na kalusugan. Si Sig ay nakaupo sa tabi niya, ang may-ari ng isang pharmaceutical company na naglabas ng gamot kahit na alam niyang ito ay lubhang nakakaadik at nakamamatay na nagdulot sa pagkamatay ng libu-libong mamamayan. Pagkatapos ay lumipat tayo sa 3 buwan sa nakaraan. Si Franklin ay nakakuha ng trabaho bilang isang tagakuha ng tiket sa isang special event dahil siya ay desperado na makapanayam si Anton, isang health at tech guru na nagtatrabaho sa paghahanap ng isang paraan upang maabot ang pinakamainam na kalusugan ng walang gamot. Sa kasamaang palad, huli na nang dumating si Franklin na nagdulot ng masamang impresyon, kaya hindi niya napakinggan ng buo ang paliwanag kung paano niya dapat iskan ang mga tri-band ng mga tao upang suriin ang kanilang mga tiket. Nang magkamali si Franklin habang nag-i-scan ay pinagalitan siya ng kanyang amo, kaya lumapit ang kanyang katrabaho na si Jala upang ipagtanggol siya at ang dalawa ay nag-usap. Talagang nagkasundo ang dalawa at niyaya ni Franklin si Jala na lumabas, ngunit sa halip na ibigay sa kanya ang kanyang numero, nag-set up siya ng alarm sa kanyang telepono upang makapunta siya para sa kanya kapag tapos na ang pagtatanghal. Pagkatapos, si Franklin ay nagmamadaling pumunta sa banyo at nakipagkita kay Andy, na nagnakaw at nag-hack ng tri-band mula sa kanyang amo upang makapunta si Franklin sa pagtatanghal dahil hindi niya kayang bayaran ang tiket. Gamit ang band, nakalusot si Franklin sa mga gwardya sa pinto sa backstage nang saktong nakitang dumating si Anton kasama ang kanyang misteryosong assistant na si Ingram. Sinubukan ni Franklin na magtago sa likod ng mga kurtina, ngunit nahanap pa rin siya ni Anton at nagtanong ng sino at bakit. Ngunit mukhang kausap niya ang kanyang assistant at napansin ni Franklin na may magarbong singsing si Anton sa kanyang daliri. Nahulaan din ni Anton na ang tri-band ni Franklin ay hindi sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na manatili at mag-enjoy sa palabas. Pagkatapos ay pumunta si Anton sa entablado upang tanggapin ang napakasayang mga tao maliban kina Renee at Calvert na mukhang napakaseryoso at wala sa lugar. Sinimulan ni Anton ang pagtatanghal sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa tri-band na kanyang imbensyon. Ito ay isang bracelet na isinusuot ng mga tao sa kanilang mga braso at sinusubaybayan ang kanilang pisyolohiya upang i-decode ang kanilang DNA at gumawa ng planong pangkalusugan na natatangi sa bawat gumagamit. Nagpapadala rin ito ng alerto na may mga paalala kung kailan at kung ano ang kakainin at kailan mag-ehersisyo. Gayunpaman, may malaking anunsyo si Anton ngayon, ginawa niya ang tri-band 5 na nagagawang natural na masiyahan ang gumagamit sa paggawa ng mga bagay na mabuti para sa kalusugan nang hindi nangangailangan ng mga paalala. Inaalis din nito ang pangangailangan ng paggamit ng gamot, kabilang ang mga bagay na ginagamit para sa diabetes, mataas na presyon ng dugo, at maging ang pagka-addict. Samantala sa pintuan ng likod ng entablado, pinatumba ng isa sa mga bantay ang isang bantay gamit ang isang taser at pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa entablado at nabangga si Franklin sa proseso. Pinaputok ng gwardya ang kanyang baril sa hangin at sinabing kinokontrol ng kumpanya ni Anton ang lahat, ngunit sa sandaling iyon ay hinampas siya ni Franklin ng isang mesa at binigyan ang iba pang mga gwardya ng pagkakataon na arestuhin ang lalaki. Hindi masaya sina Renee at Calvert sa mga pangyayaring ito, ngunit nagpapasalamat si Anton sa tulong ni Franklin at sinabi sa kanya na bibigyan siya ng pagkakataong makapanayam siya mamaya. Bago umalis, sinabihan ni Anton si Franklin na suriin ang kanyang kamay na dumudugo. Pagkatapos, binendahan ni Franklin ang kanyang kamay at kinuha ng pinuno ng security ang kanyang tri-band bilang bahagi ng ebidensya. Umalis ang lalaki at biglang napansin ni Franklin ang singsing ni Anton sa lupa, kaya kinuha niya ito nang tumunog ang kanyang telepono sa alarm ni Jala. Tiningnang mabuti ni Franklin ang singsing at nang mahawakan niya ang bato, bigla niyang nakita ang kanyang sarili na inuulit ang huling sandali. Ang pinuno ng security ay nagsabi ng parehong mga salita. Ang alarma ni Jala ay tumunog at nakitang muli ni Franklin ang singsing. Natakot at kinabahan, tinakpan ni Franklin ang singsing gamit ang kanyang benda bago umalis papuntang restaurant. Habang hinihintay si Jala, muli itong tumingin sa singsing at nang tingnan siya ng waitress, hinawakan niya ang singsing at muling nag-reset ang sandali. Tiningnan ni Franklin ang oras sa kanyang telepono upang kumpirmahin na ang singsing ay bumalik sa oras at sinubukan itong gamitin muli, ngunit ang bato ay pumuti at nangangailangan ng segundo upang mag-recharge. Pagdating muli ng waitress, inilayo nito ang singsing sa kanya. Pagkatapos ay gumawa siya ng isa pang pagsubok gamit ang stopwatch ng kanyang telepono at natuklasan na ang singsing ay maaaring bumalik ng eksakto sa 57 segundo.
Sa sandaling iyon ay dumating si Jola at nagpasya silang pumunta sa isang magandang lugar. Nagchat at nagbonding sila sa kanilang date at nalaman ni Franklin na si Jola ay isang artista. Bilang kapalit, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang trabaho sa pagsusulat ng mga artikulo kung paano nakakaapekto ang teknolohiya sa kalusugan. Ang ilan sa mga ito ay naipublish pa sa isang pahayagan. Biglang hinalikan ni Jola si Franklin at napunta sila sa kanyang magulong apartment. Nang magsimula silang magkulitan, napansin ni Jola ang bag ng isang babae sa kanyang aparador at naisip niya na may kasintahan siya, kaya gusto niyang umalis. Agad na ibinalik ni Franklin ang oras at isinara ang aparador bago makita ni Jola ang bag, gayunpaman, sunod niyang nakita ang larawan ng isang babae at sinubukang umalis muli. Gamit ang singsing, nireset ni Franklin ang sandali at itinago ang pataka at ang larawan bago dinala si Jola sa kanyang kama. Ngayong umiinit na ang mga bagay-bagay, sa tuwing magre-request si Jola, bumabalik si Franklin sa oras at ginagawa ang bagay bago pa man siya makapagtanong para magmukha siyang kamanghamanghang lalaki. Kinaumagahan, pinuntahan ni Renee at Calvert ang kanilang amo, na si Sig pala. Iniisip niya kung ang pag-atake ay isang publicity stunt lamang at inutusan si Calvert na sundan si Franklin para sa mga pahiwati. Hiniling din ni Sig kay Renee na maghukay ng impormasyon tungkol sa bagong tri-band at humanap ng paraan para mapatunayang hindi ito totoo dahil kung pipigilan nito ang mga tao sa pag-inom ng gamot, hindi na siya kikita. Samantala, magkasamang nag-aalmusal sina Franklin at Jola nang biglang hinila ng tow truck ang sasakyan ni Franklin habang palihim na nanonood si Calvert. Sinubukan ni Franklin na gamitin ang singsing upang pigilan ito, ngunit hindi sapat ang kanyang bilis at ngayon ay kailangan niyang makakuha ng sapat na pera upang maibalik ang kanyang sasakyan. Pagkatapos makakita ng ad sa TV, nakakuha ng ideya si Franklin, bumisita siya sa isang kasino at sinimulang gamitin ang kanyang singsing para manalo sa bawat pagkakataon. Sa lalong madaling panahon ay kumita siya ng maraming pera at nakuha ang atensyon ng crowd, kabilang si Calvert na nakitang kahina-hinala ito. Nang makakuha na siya ng sapat na pera, bumili si Franklin ng isang magandang kotse at nagpasya na maaari siyang patuloy na kumita ng mas maraming pera. Bumalik siya sa kasino at muling nanalo ng maraming pera, ngunit nang subukan niyang umalis, inatake siya ng staff ng kasino. Agad na ibinalik ni Franklin ang oras at sinubukan niyang tumakas, nagpasya rin na iwanan ang pera, ngunit sinundan pa rin siya ng mga lalaki at binugbog siya sa paradahan. Iniisip nila na si Franklin ay mandaraya at sinubukan siyang paaminin. Ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Calvert at tinawag sila, kaya pinabayaan ng mga empleyado si Franklin pagkatapos sabihin sa kanya na huwag na siyang babalik. Pagkatapos, inanyayahan ni Calvert si Franklin sa tanghalian at sinubukan siyang paaminin kung paano niya ito ginawa, ngunit sinabi ni Franklin na siya ay sinuwerte lamang. Kasunod ay inanyayahan siya ni Calvert na makipagkita kay Sig, ngunit tinanggihan siya ni Franklin dahil alam niyang si Sig ang nasa likod ng gamot na iyon na pumatay sa libo-libong tao. Nagpasya si Calvert na ibigay pa rin sa kanya ang kanyang card. Maya-maya, binisita ni Jola si Franklin at nagulat siya nang makitang bumili siya ng mga bagong furniture para maging mas maganda ang kanyang apartment. Nang ginamit niya ang computer ni Franklin, natuklasan niya ang isang wallpaper ng isang babae, at sa wakas ay ipinaliwanag ni Franklin ang kanyang sarili, iyon ang kanyang kambal na kapatid na babae, na namatay sa OD 4 na taon na ang nakakaraan. Siya ay nabangga ng kotse at binigyan ng gamot ni Sig na naging dahilan upang siya ay maadik. Si Franklin ay nagbebenta ng mga seryosong artikulo sa pahayagan gamit ang kanyang tunay na pangalan, ngunit sa kanyang blog, ginagamit niya ang palayaw na remedy upang makipag-usap laban sa masasamang kumpanya tulad ng Sig. Tinawag siya ni Jola na heroic at nangakong itatago niya ang kanyang sikreto, kaya ipinahayag ni Franklin na bumili siya ng isang grupo ng mga gamit sa pagpipinta para sa kanya. Ang magkasintahan ay malapit nang sumakay sa kotse nang makatanggap si Franklin ng tawag mula kay Anton na nagsasabing handa na siya para sa interview. Sa katunayan, nandoon na si Ingram para sunduin siya. Nang makarating si Franklin sa opisina, niregaluhan siya ni Anton ng 2 tri-band para sa kanya at kay Jola. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang tungkol sa imbensyon ni Anton at ipinaliwanag niya na umaasa siyang ganap na delikado ang gamot. Ang ideya ay hindi lamang upang maiwasan ang mga sakit kundi pati na rin ang mga aksidente, at plano ni Anton na gumamit ng isang espesyal na sangkap na naglalaman ng mga quantum particle upang makamit ito. Tinapos niya ang panayam sa pamamagitan ng pagsasabi kay Franklin na sundin ang kanyang pangunawa sa hustisya. Nang maglaon sa gabi, iniisip ni Franklin kung dapat ba niyang tanggapin ang pakikipagkita kay Sig upang subukang aminin sa kanya ang kanyang krimen at sinabi sa kanya ni Jola na gawin ito. Kinabukasan, ipinakilala ni Calvert si Sig kay Franklin
na agad na binanggit ang kanyang kapatid at sinuntok si Sig sa mukha. Pagkatapos ay nag-rewind siya ng oras at nagpapanggap na nirerespeto si Sig habang nag-uusap sila tungkol sa kanyang trabaho. Sinabi ni Calvert kay Sig ang tungkol sa swerte ni Franklin sa kasino kaya gusto niyang tumaya. Kung mahuhulaan ni Franklin kung ano ang mangyayari pagkatapos niyang sumipol, at babayaran niya siya ng $100,000 para sa bawat artikulong isusulat niya na pumupuri sa kanyang kumpanya. Kung siya ay mabigo, magsusulat siya ng 5 artikulo para sa kalahati ng kanyang kasalukuyang rate. Tinanggap ni Franklin at nahulaan niyang may darating na aso, ngunit nang sumipol si Sig, dumating ang isa sa kanyang mga modelo upang halikan siya at bigyan siya ng masahe. Gayunpaman, ini-rewind ni Franklin ang oras at nahulaan ng tama kaya't mayroon na siyang bagong trabaho. Pagkaalis ni Franklin, binanggit ni Sig na si Anton ang nasa likod nito kaya gusto niyang panatilihing malapit si Franklin. Sa gabi, nakipagkita si Franklin kay Jola na nagkomento na ang trabahong ito ay mabenta. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Franklin na gusto lang niyang makuha ang tiwala ni Sig na ma-access ang kanyang mga file upang ilantad ang kumpanya. Nangangako siyang gagamitin ang pera para sa mabubuting bagay tulad ng pagpapabuti ng kanilang buhay at naglakas loob na ilabas ang singsing ng kanyang kapatid na babae upang mag-propose kay Jola na mabilis na sumagot ng oo. Kinabukasan, inalok ni Franklin si Sig na magplano ng isang malaking event para i-rebrand ang kumpanya sa loob ng ilang buwan bilang isang palihim na paraan upang maiwasang magsulat ng maraming mga artikulo ng papuri. Nagustuhan ni Sig ang ideya at binigyan si Franklin ng sariling opisina sa bahay. Nang siya ay naiwang mag-isa, isa sa mga modelo ang sumubok na akitin siya, ngunit agad siyang tinanggihan ni Franklin na nagsasabing may nagmamay-ari na sa kanya. Nakadismaya ito kay Sig, na nag-eespiya kay Franklin habang umaasa na makakuha ng bagay na pang-blackmail. Sinabihan niya sina Renee at Calvert na gumawa ng bagong plano para matuklasan kung paano ginagawa ni Franklin ang kanyang panlilinlang. Hindi nagtagal, lumipat sina Franklin at Jola sa isang magandang bahay para magsimula ng bagong buhay. Inanyayahan sila ni Sig sa isang paglalakbay sa Miami sa kanyang pribadong eroplano at pinaiwan sa kanila ang tri-bands na nagsasabing kasama ito sa mga patakaran ng kumpanya. Iniisip niya na tinutulungan ni Anton si Franklin na gawin ang tricks sa pamamagitan nito. Ang grupo ay nakapasok na sa isang kasino at si Franklin ay nagsimulang manalo muli gamit ang singsing. Ngunit alinman kina Sig at ang security ay hindi makadetect ng anumang pandaraya. Kinaibigan ni Renee si Jola upang subukang kumuha ng impormasyon mula sa kanya, ngunit walang alam si Jola. Nang maglaon habang sumasayaw sina Franklin at Jola, nagulat si Franklin nang matuklasan na pinapanood sila ni Ingram, kaya nagpasya siyang itago ang singsing sa kanyang bulsa. Ilang sandali pa, nagsalo-salo ang grupo ng ilang inumin nang biglang may lalaking lumapit sa kanila at pinagbabaril si Sig para singilin si Sig sa mga namatay na idinulot niya. Nauwi din sa pagbaril kay Jola, kaya kinuha ni Franklin ang kanyang singsing at agad na ibinalik ang oras. Nang muling lumapit sa kanila ang lalaki, pinigilan siya ni Franklin ng bote sa ulo. Pag-uwi nila, natuklasan ni Franklin na tinatawag siyang bayani ng mga news outlet at sumang-ayon si Jola. Ipinaalala rin niya sa kanya ang kanyang paparating na art exhibit at ipinangako ni Franklin na pupunta siya doon. Biglang ibinunyag ng newscast ang pagkakakilanlan ng umatake at napagtanto ni Franklin na kilala niya siya. Ang asawa ng gunner ay dating nagtatrabaho para kay Sig at isang araw ay natuklasan siyang patay sa opisina, ngunit walang media coverage tungkol dito. Lumitaw ang lalaki sa screen na nagsasabing dapat nilang imbestigahan ang kumpanya dahil bine-blackmail nila ang lahat. Kinabukasan, hiniling ni Franklin kay Renee ang file ng patay na babae na sinasabing kailangan din niyang ibunyag ang kwentong iyon. Nangako si Renee na titingnan ito, ngunit pagkatapos ay nagmamadali siyang binigyan ng babala si Sig. Iniisip din ni Calvert na delikado si Franklin dahil sa tingin niya ay plano niya ang dalawang pag-atake para maging maganda siya. Habang iniisip ang plano, dinala ni Sig ang file kay Franklin na natuklasang wala itong laman. Sinisisi ito ni Sig sa kawalan ng kakayahan ni Renee at nag-alok kay Franklin ng isa pang regalo para tulungan siya na matuklasan ang lahat ng mga problemang ito sa kanyang kumpanya. Makalipas ang ilang sandali, ang duo ay nasa isang bar sa labas ng bayan. Mabilis na uminom ang dalawa at pagkatapos ibinigay ni Sig na regalo kay Franklin ang kanyang sasakyan, kalaunan ay dinala niya siya sa itaas kung saan naghihintay ang isang grupo ng mga babae. Sinubukan ni Franklin na tumanggi, ngunit sa sandaling iyon ay napagtanto niya na ang kanyang inumin ay may droga at hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili. Kinaladkad siya ng mga babae para magsaya at ni-record ni Sig ang buong pangyayari. Sa oras na magising si Franklin, hating gabi na. Nagmamadali siyang umuwi sakay ng bagong kotse at natuklasang naroon si Anton na tila binili ang lahat ng sining ni Jola.
Tinukso siya ni Anton para sa pagtatrabaho para kay Sig at umalis, kaya ngayon ay pinagalitan siya ni Jola dahil hindi siya dumating sa kanyang event at bumalik siyang amoy alak. Nagsimulang magtalo ang dalawa tungkol sa moral ng trabaho ni Franklin, at nang sabihin ni Franklin na tinatangkilik niya ang pera na kinikita niya, sinubukan niyang umalis. Sinundan siya ni Franklin at sa pakikibaka, aksidenteng nahulog sila sa pool, kaya mabilis niyang ibinalik ang oras para ayusin ito. Nang muli silang lumitaw sa loob ng bahay, masasabi ni Jola na may kakaibang nangyari, at napagtanto ni Franklin na ang mga taong nakahawak sa kanya habang nangyayari ito ay maaalala rin ang pag-rewind. Ipinaliwanag ni Franklin kung paano ito gumagana at napagtanto ni Jola na ginamit din niya ang singsing sa kanya, kaya lagi niyang alam kung ano ang sasabihin o gagawin sa kanya. Pakiramdam na parang kasinungalingan ang kanilang relasyon, umalis si Jola, kaya nagpa siya si Franklin na oras na para tapusin ito. Kinabukasan, pinuntahan ni Franklin si Renee na may dalang baril para hilingin ang combination ng kanyang safe. Agad siyang sumigaw para humingi ng tulong, kaya't muling nag-rewind si Franklin at sinubukang muli, ngunit hindi sinasadyang nasaktan siya sa isang bagay sa kanyang mesa na naging dahilan upang aksidente niyang mabaril siya. Pagkatapos ng isa pang rewind, tinakpan niya ang bibig nito at pinasulat ang combination, kaya ni-reset niyang muli at sinubukan ang mga numero sa safe para lang matuklasan na peking numero ito. Frustrated, gumawa ng isa pang rewind si Franklin at nilagyan ng unan ang hita ni Renee para barilin ito upang makuha ang totoong combination. Sa isa pang reset, sinubukan niya ang numero at gumana ito, kaya muli siyang nag-rewind at sa pagkakataong ito ay sinabi niya kay Renee na magtatrabaho siya sa kanyang opisina buong hapon. Pagkatapos, hinintay ni Franklin na umalis si Renee at binuksan ang safe para nakawin ang lahat ng ebidensya. Sa huli ay umuwi si Franklin at hiniling kay Andy na tulungan siyang i-post ang lahat ng ebidensya ng mga krimen ni Sig sa isang mahalagang laro ng basketball, ngunit nag-aalangan si Andy dahil maaaring mawalan siya ng trabaho. Gayunpaman, nagpadala si Franklin ng malaking halaga ng pera sa kanyang account at agad na tinanggap ni Andy. Kinabukasan, naghanda si Franklin na umalis sa bayan habang patuloy niyang tinatawagan si Jola na hindi sumasagot. Nang nagsimula na ang laro, ginampanan ni Andy ang presentasyong ginawa ni Franklin sa malalaking screen ngunit naabot din ito ang lahat ng mga outlet ng balita. Ang video ay nagpapakita ng security footage ng pagpatay ni Calvert sa asawa ng gunner at kung paano siya pinatay dahil alam niya ang katotohanan tungkol sa gamot ni Sig. Habang nakikita ng mundo ang lahat ng ito, sinubukan ni Franklin na umalis sa kanyang bahay, ngunit natumba siya bago siya makasakay sa kotse. Ilang sandali pa, nagising si Franklin sa isang airport, kung saan kinaladkad siya ng mga gwardya patungo sa pribadong eroplano habang inutusan siya ni Sig na sabihin sa mundo na peke ang kanyang video. Tumanggi si Franklin na makipagtulungan, ngunit pagkatapos ay ipinahayag ni Sig na dinakip din niya si Jola. Habang sila ay tinutulak ng magkasama, sinabi sa kanya ni Jola na ipinagmamalaki niya ang kanyang ginawa at hiniling sa kanya ni Franklin na gamitin ang singsing. Hinawakan ni Jola ang bato at tinapakan ang paa ng gwardya upang makatakas na tumatakbo patungo sa paparating na mga sasakyan ng pulis. Si Franklin ay itinulak sa eroplano at ito ay lumilipad sa itaas ng mga pulis na nagpapaputok sa kanila. Isang bala ang naging dahilan upang magsimulang masira ang makina at gusto ni Calvert na lumapag, ngunit sinabihan siya ni Sig na magpatuloy. Nag-iisip si Franklin kung ano ang gagawin sa singsing at bigla siyang hinawakan ni Sig na naging sanhi ng pag-rewind ng oras. Nang mapagtanto ni Sig kung ano ang nagagawa ng singsing, sinubukan niyang i-reset ito ng ilang beses upang pigilan ang pag-crash ng eroplano, ngunit hindi sapat ang 57 segundo upang maiwasan ang pagtama ng bala sa makina. Nakangiti si Franklin, walang pakialam sa mangyayari kung ang ibig sabihin nito ay ang kamatayan ni Sig. Desperado na tumakbo si Sig patungo kay Calvert para bumalik ngunit huli na at bumagsak ang eroplano. Makalipas ang ilang segundo, dumating ang mga pulis at si Jola sa crash site. Sina Renee, Calvert, at Franklin ay nakaligtas sa aksidente, ngunit pagkatapos nilang makalayo, sumabog ang eroplano kasama si Sig sa loob. Hindi nagtagal, nagpakita rin si Anton kasama ang kanyang assistant at ibinunyag na hinayaan ni Ingram si Franklin na gamitin ang singsing ng kusa dahil siya ang perpektong kandidato upang subukan ito. Lumalabas na ang singsing ay gawa sa mga quantum crystal na natuklasan ni Anton at ngayon ay gusto niyang magtrabaho si Franklin para sa kanya. Gayunpaman, tumanggi si Franklin na nagsasabing ang kapangyarihan ng singsing ay higit na nakaka-addict kaysa sa gamot ni Sig at sa makatuwid ay mapanganib. Gustong kunin ni Anton ang singsing, ngunit inihagis ito ni Franklin sa lupa at sinira ito.
Naging dahilan ito na gumawa ng ilang kalkulasyon si Ingram at nakakagulat na sinabi ni Anton na nananatili pa rin ang kanyang alok dahil kailangan niya ng isang tao na maaaring humindi sa kanya. Muling nagsabi si Franklin ng hindi at ibinalik niya kay Anton ang tribands. Pagkatapos ay umalis siya kasama si Jolla upang bumuo ng isang buhay na magkasama ng hindi nangangailangan ng kakaibang teknolohiyang ito. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon na makuha ang singsing na ito, saan mo ito gagamitin? Ibahagi lang ang inyong sagot sa comment section. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.